O si what's up mga kabose, welcome to channel guys for today's vlog. So harvestin natin itong itong ating hibiscus Taiwan ng mga to. Ayan o, lalaki, matataas na yan o. So ganyan nakatataas yung mga hibiscus Taiwan natin na yan. So ipapakita ko mamaya siya, ikutin ko yung camera. Harvestin natin kasi malalaki na. Ganyan ang kalalaki yung mga puno mga kabose. So mga 2 taon na siguro nakatanim to dito, tiniray natin. Ngayon harvestin na natin mga kabosay para may ripat natin, para may benta na mga kabosay. O so guys, huwag natin patagal na pasukan na intro. Kaya intro, pasok! At ayan na nga guys. So yan, pakita ko sa inyo, halapitan natin para mas makita nyo. So ganyan kalalaki. Yan, ito pa. Ano, 2, 3, 4, mga 5 peraso kunin natin to. Yan, para iriripat natin mga kabonsay para may benta na natin. Tapos yung mga puno na yan, yung mga pinagputulan, taas niya no. Puputol-putulin ko yan dahil dadalhin ko sa Bulacan bukas. Punta ko ng Bulacan bukas kay Idol Boss Asyong, kay Boss Asyong James Blasquez ng Sapampalay. Bibigay ko sa kanila ito sa Bulacan para maparami nila. Puputol-putulin natin at dalhin natin sa Bulacan yung bukas mga kabosay. Yan. So ayan, ayusin natin, tingnan natin kung ano yung tsura nito. At ayan na nga guys, dahil wala tayong cameraman, so naka-tripod tayo mga kabosay. Tingnan natin ito, unahin natin isa na to. So maigsi na to dahil may binigyan tayo dati yan. Kunin natin yung ugat. So guys, itsura nyo, grabe yun. Lumusot na yung ugat dito sa butas ng pat. Yun. So ito na yung itsura ng ugat niya. So kung mas mahaba sana yung training pot kung doble yan, mas maganda sana dahil mas mahaba ang ugat na makukuha natin. Pero ayos rin itong ganito. Dahil ang train sana natin ito, exposures din. So puputulin natin yan, tapos itatanim ulit natin sa mas mahabang training pot, mga doble nito. Tapos para mag-multiply yung ugat niya. Itong isang ugat na malaki na to, pag tinanim ulit natin, pwede pang tubuhan niya ng mga 3 piraso ugat lang para mas maraming ugat na naka-expose mga kabonsay. So ganun yung technique din dyan. Puputulin nyo dito, tapos itatanim nyo ulit. Tapos yung pinagputulan nyo, no, itong ugat na to, may magmumultiply pa yan. Mag-uugat ulit yan, mas magandang tingnan mga kabonsay. Pero hindi na natin maitutuloy yun. Dahil ibibenta na natin ito ng ganito mga kabonsay. Itong mga cuttings, yung pagpuputulan natin, bibigyan natin ito sa Bulacan. Dadalhin natin bukas. So shoutout dyan kay paring Asyong dyan sa Sapampalay. Shoutout po sa inyo lahat dyan sa Sapampalay. So isa, ikot natin iba. Ito, saka nito, saka ito. Mahirapan tayo mag-ukay nito. So guys, kumuha ko ng bareta kasi mahirapan tayo ng walang bareta. Kaya baretahin natin ito guys. Laki na lang ba? Kita ang pawis ko.
O, so ito na guys. Putulan muna natin para hindi tayo mahirapan. Yan yun, lumampas na sa ano, lumampas na dito sa kanyang butas ng training pot niya. Yan, hirap nito tanggalin, so bibiyakin na lang natin yung training pot na yan. O, sa mga kabonsa, yan itsura nyo. O, ganda. O, may ayusipin natin sa garden. Punta tayo dun. Ano, laki na lang mga ugat. Yan. O, next. Ito naman. Itsura ko, mapagod. Ganda nito. So guys, so ganyan mag-project ng exposed roots. Mas maganda kung dubling mineral water, dalawang mineral water yung pagpapatungin nyo para mas mahaba yung ugat. Pero ang ganda nito. May linisin natin ito sa bunsayan. Pagod guys. Next, itong isa na to. So guys, ito medyo mahaba yung ugat dahil mahaba yung training pot. Pero kung ano sana ito, doble pa nito, mas mahaba. Pero ganun nga ang training. Pagkaputol natin, puputulin natin, tapos itatanim ulit. Tapos yung mga ugat na unang tumubo na yan, magmumultiply ang dadami yan. Kaya mas maganda yung tingnan mga kabonsai. So guys, ito yung isa. Isa natin sa garden yan. At ayan na nga guys. So ayan na po yung ating harvest. Ito na, 6 na piraso. Isa, ayun o. Ito nyo naman itsura niyan guys, napakaganda. Diba? Dalawa. Tatlo. Apat. Apat. Mas mahaba to. 5. Pang-anim natin na hibiscus Taiwan. So ayan, mamaya ayusin ko ito sa garden. Tanggalin natin yung mga hair-roots na para mas lumabas yung malalaking ugat. Tapos yung mga sanga, mga kabosa, yung mga puno, yung pinagputulan natin. So pinuputol ni paring Joel dahil dadalhin ko yan bukas sa Bulacan. So pamimigay natin sa mga tropa dun sa Bulacan yung mga cuttings ng hibiscus Taiwan na yan. So buti dito si paring Joel dumating. Paring Joel, tingin ka muna sa vlog natin. Tingin ka muna sa vlog. Yun, buti tulungan ako na paring Joel magputol. So ito na yung mga naputol nyo.
So hinababa ko na ng putol para hindi masyadong marami sila na magputol doon. So 2 dangkal to. Pwede yan kahit 1 dangkal itanim. Yan. So pasensya na, medyo against the light tayo, against the light. Ang dami oh. Sayang yan pag hindi pag itatapon lang, kaya dali natin ang Bulacan bukas. Karga natin sa motor natin. Papunta diyan sa Sapampalay. Kita-kits po diyan sa Sapampalay. Shoutout po sa mga tropa diyan sa Sapampalay sa Bulacan. Diyan sa tropa natin si Kakris diyan sa Angat. Shoutout po sa inyo lahat. Pupunta tayo diyan bukas. Yun, so dali natin sa dali natin sa bonsai niyan para maayos natin mamaya. Putulin muna namin tong mga sanga, parin Joel, para mailigpit yung mga kalat dito. So mamaya ulit guys. At ayun na nga guys. So ito na po yung ating mga hinarvest na hibiscus Taiwan. So winorship ko na kanina, pinagpuputol ko na, tinanggal ko na yung mga hair roots na maliliit para palabasin yung malalaki. Hindi ko na binidyo kasi mas sobrang haba. So ganoon lang, pinutol lang natin yung mga ugat na hindi maganda yung pagkabareta natin kanina. Tapos syempre tinanggal natin yung mga ugat na maliliit, yung hindi na kailangan. So pinalabas lang natin talaga yung malalaki. So ayan po yung itsura niya. So ang project po dito natin ay pang expose roots. Doon sa mga makakakuha nito, ang diskarte po dito na dapat na gagawin ko, so di-harvest na natin ng ganito. Itatanim ulit natin sa mas mataas pa na training pot yan. Tatanim natin to. So itong mga ugat na pinagputulan na yan, yung mga pinagputulan na ugat na yan, yung mga yan, magmumultiply yan. Pag nabuhay na to, pag lumakas na, so mag-uugat ulit yan dyan. So dito sa isang ugat na malaki na to, pwede siyang tubuan ng mga 4 na ugat pa. Dito, 3 ugat, 5. So hanggang sa kapag hinarvest ulit, marami na siyang ugat. Mas marami na. Hindi kagaya nito na isa. So kapag tinanim ulit ito, magmumultiply ang mga pinagputulan na yan, mag-uugat ulit yan. Kaya mas magandang tingnan yan. Mas magandang tingnan, mas exposure sa maganda ang kalalabasan nito mga kabonsai. Pero pwede rin tanim nyo na ng ganyan. May nakalabas lang na konting ugat, so pwede rin ganun. Pero ang project ko talaga dito ganun mga kabonsai, mahabang ugat talaga. Pero hindi na matutuloy kasi alis na nga tayo dito sa bonsayan. So ito na po, for sale to 2,000 pesos para dito sa 6 na pirasong hibiscus natin. So yung mga maglalala-move, kayo na po ang bahala sa shipping mga kabonsai. Doon sa magpipick up, mas maganda po kung magpipick up kayo dito sa bonsayan ko. Cainta Rizal po ako mga kabonsai, Cainta Rizal. Pero doon sa medyo malapit lang na hindi kayang pumunta dito, na Coronado to, pwede kayo maglala-move. Pero syempre sagot yung mga kabonsai ang shipping. 2,000 para po dito sa ating hibiscus Taiwan na exposures na project na to mga kabonsai. So ayan po kita nyo naman ang mga itsura. Kung tumagal pa ito, mas maganda pa sana. Yan. Pero ngayon, hindi na natin may tuluyan. So kayo na magtuloy nito mga kabonsai. 2,000, 6 na hibiscus Taiwan expose roots mga kabonsai. So guys, hanggang dito na lang po muna. Stay safe. Siyempre, God bless us all po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.